Binigyang pugay ng mga kalahok sa usapang pangkapayapaan na ginaganap sa Norway ang bumaba na bilang chairman ng PANIGPO ng National Democratic Front of the Philippines na si Luis Halandoni. Hindi raw matatawaran ang kontribusyon ni Halandoni para sa isinusulong na kapayapaan. Mula sa Oslo sa Norway, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? May kasalukuyang nagpupulong ngayon ng tatlong reciprocal working committees dito sa Oslo matapos yung panel meeting kagabi para buksan itong ang pangalawa at pinakamasalimuot na round ng usapang pangkapayapaan. Pero bago nga niyan ay nagbigay nga ng magkabilang panig sa pag-uba ng posisyon ng pagpupugay dito nga kay NDFP Panel Chairman o dating NDFP Panel Chairman Luis Halandoni. Nagbigay pugay ang government at NDFP peace panels kay dating NDFP Panel Chairman Luis Halandoni sa pagsisimula ng peace talks dito sa Oslo. Malaki ang nila naging kontribusyon ni Halandoni sa mahigit 2 dekada niyang pamumuno sa negosasyon para sa NDF. Kabilang na ang pagpayag ng grupo sa isang indefinite ceasefire noong Agosto. The significant impact of the indefinite ceasefire declared separately by the parties cannot be overemphasized, including the confidence of our peace constituency on the peace process. Ang bagong talagang chairman ng NDFP panel agad namang inilatag ang mga nais nilang mangyari. The NDFP stands firmly in calling for the release through amnesty of the 432 political prisoners, not only as a matter of justice, but also in basic compliance of the CARIN. The release will undoubtedly serve as an incentive in accelerating the peace negotiations. Bukod sa mahigit 100 kasama ngayon sa negosasyon mula sa magkabilang panig, 6 na kongresista ang magsisilbing observer, kabilang si House Deputy Speaker at Maguindanao Representative Bay Sandra Sema. We are assured that whatever we will be taking up across the table will see some kind of an implementing mechanism that Congress will approve. So they will be with us all the way. Inabot ng alas 11 ng gabi ang unang araw ng usapan kung saan inilatag ang pag-uusapan sa susunod na 3 araw. Kabilang ang diskusyon sa land reform at national industrialization para sa hinahandang comprehensive agreement on social and economic reforms. Despite differences in certain respects, I'm sure that in general we can conduct non-adversarial negotiations in a sort of win-win situation. The second round of formal talks in a serene atmosphere. Mike, sa huling impormasyong ating natanggap ay medyo naging mainit yung diskusyon sa bilateral ceasefire at pagpapalaya sa mahigit 400 political prisoners sa kagabi. Dahil dito ay posibleng magkaroon ng impasse o deadlock sa usaping ito, bagamat ayon sa isa nating nakausap ay pinipilit nilang hindi ito mangyari. Sa kabila nito ay nagkasundo naman daw yung magkabilang panig na ituloy pa rin yung usapan sa ibang issues tulad ng socio-economic reforms, political and constitutional reforms at end of hostilities. Kaya aabangan natin ngayon kung ano yung mangyayari sa usaping ito, lalo pat ang issue ng bilateral ceasefire ang isa sa mga gusto maging accomplishment ng pamahalaan dito sa second round ng negosasyon, habang yung pagpapalaya naman sa political prisoners, Mike, yung pangunahing kagustuhan ng NDFP. Mike? At patuloy ang ating pagdarasal para sa pangmatagalang kapayapaan. Maraming salamat, Rafi Tima.